Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman ni Congresswoman Stella Kimbo, babae ba siya yung nakialam dito? Attorney Vic Rodriguez binanatan ang mga pagsisinungaling ni Marikina Representative Stella Quimbo. Galit nga na sinabi ni Attorney Vic sa kanyang Facebook Live ang ginagawang pangbubudol ni Stella Quimbo. Dito ay sinabi niya na hindi bobo at mangmang ang mga mamamayan upang gumawa ng rason para magpalusot sa ginawa raw nilang kababalaghan sa BICAM report. Dito nilinaw ni Attorney Vic na imposible ang sinabi ni Kongresista Stella na pinunan ng Technical Working Group ang mga blank items sa nasabing BICAM report dahil umano sa kadahilanang limitado lamang ang pwedeng gawin ng mga ito. Hindi raw masasabi na printing error ang mga blanko sa BICAM dahil lantaran naman na sobrang daming blankong iniwan rito. Samantala nagsalita naman si former Senator Franklin Drilon. Ako ay sang-ayon dun sinasabi ng former Undersecretary of Finance that is the most corrupt budget because ano din po, yung mga congressmen natin, yung House of Representatives who is the principal proponent of the General Appropriations Act, they found a basis of providing physical space by moving the program projects to the unprogrammed portion. Kaya lumaki po ang unprogrammed portion. Sa amin pong binilang po yan for the last three budgets, 2020, 25, 2024, 2023. Yung tatlong budgets po na yan, yung unprogrammed portion ay umaabot ng 1 trillion. Ano pong ibig sabihin nito? Yung 1 trillion, inilipat nila sa unprogrammed funds and they created money para sa mga pork barrel. Hindi ko sinasabi na lahat yan nirelease. Ngunit they created an opportunity to fund their pork barrel by putting it in the unprogrammed portion of the budget. Sa kanyang ginawang interview ay sinabi niya na lantaran ang ginagawa ng mga kongresista. Dagdag pa nito na ang mga program projects ay inililipat sa unprogrammed projects upang mailagay nila sa kanilang pork barrel. Pero sinabi naman nito na hindi lahat ay napupunta sa pork barrel. Ginawa raw ito mga kongresista upang makalikha ng kanilang sariling pork barrel. Samantala sinabi rin ni Attorney Vic na kanila nang pinatatakbo ang mga kasong inihain nila sa Supreme Court. Nilinaw naman ito kung bakit tahimik lamang sila sa pag-file nito dahil sa mga rason na kinakailangan dahil isa itong napakaseryosong bagay. Sinabi rin ni Attorney Vic na hindi na pwedeng ang galawin ang BICAM report dahil tapos na at naratipikahan na ito ng Kongreso. Iginigiit naman ng ibang membro ng Kongreso na legal at constitutional ang national budget ngayon taon. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Attorney Vic. Na mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap kong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang ho yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo,
Typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabing typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang ho yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang patunayan natin na kung talaga nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho yan. Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagaan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na hong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other.
Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawa nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error. Kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa Omnibus Motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical and printing errors. Hindi niyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ko minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality at wala kayong karapatang makialam dyan.